kailangan maging maingat sa paglalabas ng impormasyon tungkol sa mga insidente. Anya, hindi dapat agad husgahan ang sinumang hindi pa napapatunayang nagkasala sa korte. Kaso mga kasama, lahat sa social media gustong maging media. Tuwang-tuwa sila pag siner nila ang post at ang daming mga nanonood at nila-like. Yung iba naman ang purpose, kaya nila ginagawa ito sa kanilang gusto na kahit papaano kumita po sila sa social media. Anyway, nasa linya po natin ngayon ang Senator na si Senator Erwin Tulfo. Senator, magandang umaga po. Buenos dias. Magandang umaga po, Sir Rod. Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo, paano ho ba natin pipigilan itong pagpapakalat ng mga hindi tamang content, lalo na itong mga nangyayaring shooting sa mga eskwelahan? Pinopost pa yung mukha ng mga biktima na menor de edad, yung mukha ng ng suspect na menor de edad, tapos sabay nagko-komento pa yung iba ng hindi maganda, nagiging judgmental lahat, inaakusahan na yung mga sangkot. Ano ba yung dapat gawin rito, Senator? Alam mo, Sir Rod, ang plan natin at agree naman mga kasama natin, tayo ay gagawa ng isang batas na magkukontrol, hindi naman ikang censorship, kundi pagkukontrol lang at pagpipinalize, pagpaparusa sa mga social media apps tulad ng Meta, TikTok, YouTube, na yung kanilang content. Kasi panay ang pagmamayabang nila na meron silang community standards. Oo. Pero pag titignan mo, bakit hindi nasusunod, Sir Rod, ang community standards pagdating po sa mga ganun? Kagaya po, Sir Rod, nung isang kahapon lamang ng umaga, may nag-post, isang OFW. Pinost niya yung wala ng buhay na katawan ng isang kasamahan niyang OFW na babae na namatay sa sobrang pagod, nakahandusay sa sahig. Bakit ba kailangang i-post yun para makita ng kamag-anak? Correct. Medyo nagte-trending nga sa mga OFW na kawawa naman, mga comment ganun. Pero dapat yun ang pinipigilan ng Facebook na yung mga ganitong uri ng mga tayo nga, Sir Rod, sa media, tayo kasi sa media, sa ating mainstream, may standards tayo. Meron tayong KBP, meron tayong National Press Club na sinusunod. Dito kasi, walang nagkukontrol Wala silang mga asosasyon or organization na titingin, nakukontrol. Kasi, Sir Rod, lahat gusto maging journalist. Lahat gusto. Dito sa social media. Nile-level up nila, itong ating mga netizen, yung pagiging marites pero ang problema kasi yung impact, yung effect, hindi nila naiisip. Kagaya nun, sige, sabihin natin yung batang shooter sa Zamboanga, pero to the point na kailangan, sige, sabihin natin, wala naman na buhay, Mr. Rod, Mr. Erwin, patay naman na, okay lang, i-post natin. Pero kailangan bang bilang respeto na lang din, yung kanyang wala ng buhay na katawan dahil kinuha niya yung sarili niya, talagang tinapos niya na, kailangan pa bang i-post yun sa picture para mag-trending? Nag-trending nga, Sir Rod. Tapos, siyempre, mga tao, ano mo itsura ng batang ito? Pinost din yung itsura ng bata. Pati yung magulang na wala namang kinalaman siguro doon sa, di naman niya inudyok yung anak niya, mali niya lang, hindi niya tinago yung baril niya. Pinost din yung itsura ng ama. Pati yung mga biktima, ganoon din sa Tacloban, Sir Rod. Sabihin na natin yung dalawang batang salarin doon. Minor tayo sa media, meron tayong ganun, di ba? Kahit lalo pag suspect na bata, hindi natin binabangit, ba't pa nga? Doon, pinakita pa yung mukha, yung pag-aresto, habang iniimbestigahan yung dalawang bata. Trabaho na dapat yun ng Meta, ng YouTube, ng Instagram, na sila na mag-censor dahil meron sila tinatawag na community standards. Nasaan yung community standards? Pero napakagaling nila, Sir Rod, sa ganun. Pero pag kunwari, banat sa isang tao, paninira, pagpupos sa mukha mo, hinahayaan nila masking walang katotohanan. Correct. Ano-ano mang sinasabi. Pero pag mga ganito, kasi yun, Sir Rod, trending Kaya dagdag advertisement sa kanila, dagdag views. Ano pa rin, ang tinitignan pa rin nila rito, negosyo pa rin. Yung kita pa rin. Tama, Sir Rod. Sa atin, di ba, sa radyo mo,
sa standards like KBP, at saka dahil mga media tayo, sa mainstream, alam natin, di ba, ang bawal, ang hindi, di ba, ang ano makakapanakit sa mga viewers natin, listeners. Iwas na iwas nga tayo, di ba? Hindi na natin ginagamit yung salitang nagpakamatay, suicide, sinasabi natin na tinapos na lang ang buhay, parang gano'n. May mga sinusunod tayo standard. Dito wala eh. Wala. Pag nag-post ang isang netizen, tera, suicide, uminom ng lason, parang, ang problema nito, Sir Rod, baka pag nabasa ng bata o nabasa ng isang depressed na tao, baka gayahin. Ay, ganun pala, pwede pala, uminom lang ng gano'n. Ay, ganito pala, di ba, yung pamamaraan. Yes, yeah. And even nga, no, pag may mga nakuhanan ng video yung mismong insidente, yung mismong pamamaril, pati yun pinopost eh. Kaya nga, pero kailangan na siguro talaga it's high time that we have to craft a law para to penalize. Kasi may mga standard, they can police daw their own ranks. Pero saan, pagdating sa ganito, ilang litrato pa makita natin ng mga wala ng buhay na katawan o mga bata na patuloy na pinupost. Sabihin na natin, mga salarin yan, mga shooter, pero kailangan ba i-post? I mean, sisirain mo na yung buhay ng mga bata na yun dahil mga kriminal na ito, wala nang pag-asa sila in the future. Oo. Well, dito sa binabanggit nyo pong panukala na nais nyo pong maipasa, no? Sabi nyo nga hindi ho kayo pabor sa censorship, hihiling ng censorship, no? Pero paparusahan kung sino man ang lalabag. Tama ho ba? Tama, Sir Rod. Hindi natin isi-censor yung mga balita. Kunwari may mga balita na may ipopost yung isang tao. Walang problema yun. At saka yung kunwari mga banat sa mga government official, dapat hindi kami balat si Buwes. Okay lang yun, Sir Rod. Ipakita mo yung mukha. Pero the mere fact, Sir Rod, na yung mga ganito na yung medyo gruesome, yung mga karumal-dumal, tapos mga bata, yun lang yung nirereklamo natin na huwag naman, di ba? Yung mga wala ng buhay, mauna ka pa doon sa pamilya na malaman, mauna ka pa sa mga otoridad na to inform the family na, oy, patay na yung anak nyo dito sa abroad. Bakit? Trabaho mo ba yun? Trabaho yun ng gobyerno, trabaho yun ng DMW, trabaho ng DSW to inform the family na wala na po, pumano na po ang inyong anak. Bakit mo ipopost yung bangkay ng kasamahan mong OFW para mag-trending? Nag-trending nga, Sir Rod. Mabot ng isang araw, mabot na kalahating milyon na yung views. Paano ang comment naman kawawa naman, panalangin natin. Pero alam mo na yung objective. Ba't mo ilalagay yung pati yung mukha nung namatay? Kitang-kita, Sir Rod Opo. So okay, bigyan po ng konting detalye dito. Actually, napakaganda itong panukala ninyo, Senator, no? At napakalaking tulong ito, lalo na itong mga nangyayari ngayon. Kasi hindi lang yung mga ganong klaseng issue, even yung pag-aaway, lahat-lahat na, dyan na nila ibinubuho sa social media Exactly. Pansinin mo rin, Sir Rod, pag madaling araw, may makikita kami nagpo-post, mga babaeng hubad, mga larawan, pati prostitution nandyan. Akala ko ba merong silang mga tinatawag na community standards? May prostitution, nagbebenta ng mga katawan, Sir Rod, nakalagay doon na, are you lonely tonight? Call me. O pwede ba naman yan? Marami nakakabasa. Paano yung mga bata, di ba? Parang wala nang control, Sir Rod. Kailangan nila siguro kontrolin. Pero in the aspect na, yung aspect na hindi makakapanakit. Diba? Yung pagpo-post ng mga bata na involved sa krimen, yung mga bangkay, yung mga patay, yung mga kinitil nila yung buhay nila. Dapat wag na yun, Sir Rod. Okay lang yung mga banatan mo yung gobyerno, kaliwa, kanan. Wala tayong problema. Hindi natin sinisensor yun. Dahil may freedom of speech tayo. Pero may control din. Ika nga, kung it violates yung freedom mo na sinasabi natin, di ba tayo sa mainstream, freedom of expression. Pero what if that freedom of expression violates the freedom of others? Diba? Yung karapatan naman ng iba, karapatan ng bata na maprotektahan siya ng Estado. Karapatan ng pamilya na wala namang kinalaman ginawa ng bata. Paano na lang yun? Nangyari kasi, Sir Rod, ang problema, nagtitrending, pang nagtrending, tuwan-tuwa din yung nag-post. Itong Meta, itong YouTube, tuwan-tuwa din. Dahil siyempre,
maggagather ng habang nakikita. Yung mga advertisers naman, ito, million views na, dito tayo maglagay ng ad. Wala silang pakialam. Kaya kailangan siguro kontrolin ang mga kumpanya na dito dahil hindi nila kayang kontrolin ang mga sarili nila. Marami naman silang mga algorithms sa road. Diba? Correct. 24/7 yung mga empleyado nun magbabantay, magpo-post na yun, tsaka mayroon silang AI na malalaman. Oo. Ano yung mga posibleng maging mabigat na parusa rito, Senator? Yung inaayos na ng aming mga abogado, siguro unang violation, may milyon ng penalty mo dyan. Total mayaman naman sila, marami silang pera. Milyon na mapupunta sa estado. Okay. Pangalawa siguro, pag inulit na naman, may mga ibang post na naman yan, penalty na penalty, pero 3 strikes siguro. Pangatlo, may mga kulong na yung mga opisyal. Yung mga opisyal nila. May bukod sa penalty, may kulong. First, second siguro, penalty siguro. Sabihin natin, let's put 10 million. No? Susunod, 50 million na. Pangatlo siguro, 100 million. May kulong pa yung mga opisyal. Kailangan panagutin kasi sa mga ibang bansa na Sir Rod, yung mga mahihigpit, yung mga socialist countries, yung mga communist countries, hindi po pwede yung ganun, tira ng tira. Pag sinabi ng gobyerno ganito, dapat sumunod ganito. Problema kasi natin, Sir Rod, masyadong napakalaya na yung demokrasya at sinasabi ng ilan. Meron tayong freedom of speech, freedom of expression. Pero ang sabi nga din naman, paano ko yung freedom na yon lumalabag na sa karapatan naman ng iba, Sir Rod? Pero hindi naman ho ba kayo pabor sa total ban? Hindi naman. Yun nasabi po ng Malacanang siguro dahil nakita po ng Malacanang na hindi nga po makontrol nila. Yun po ay warning. Dapat kung makuha na nila yung Q on Q sa Pangulo na hindi sila pasang-ayon sa mga ganon. Siguro, umpisahan na nila, linisin na nila, bantayan na nila. Total, they make millions and millions of dollars. Pero mag-hire sila ng mga tao, mga AI na mag-i-edit. Pag may nag-post, monitored ka agad. Hindi po pwede yan. Diba? Pag nakita mga nakahandusay ng mga katawan, mga sundalo. Ngayon, pati mga sundalo ng mga sugatan, pinopost pa. Diba? Sa ibang bansa. Ito nga hindi na... tayo rito sa sa mainstream media, hindi natin maintindihan kasi lahat naman ng mga mainstream may may mga Facebook page Kasi Sir Rod, meron tayong standard na sinusunod kahit na wala pa yan simula noon pa man, hindi pa uso kay journalista hindi meron tayong sinusunod. Alam natin dahil sinasabihan tayo ng mga producer na hindi Boss Rod, ibawal ito, wag mo banggitin ito, ganito, gano'n. May taga gano'n. Kaya sinusunod natin. Pero at saka takot na takot din tayo because itong si Meta, parang pag sa mainstream, sila, napaka-stricto. Exactly. Napaka-stricto. Pag may mga, pag may mga pinost ka na hindi, lumabag ka doon sa kanilang standard, abay, ini-strike ka kaagad. At posibleng iti-take down yung account, i-close nila pag nakatatlong strike ka. Pero ang tanong ko, bakit dun sa mga iba na hindi, lehitimong media, mga ordinaryo, abay, pinapayagan lang, hinahayaan lang kung hanggang kailan nilang gustong i-post yung mga, yung mga hindi dapat na i-post sa social media. At hindi. Tama ka, Sir Rod. Napansin din ng mga kasamahan natin, sila Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Joel Villanueva, na bakit ganun yung kay Senator Joel na bakit kailangan pang i-post yung mga tinapos na yung buhay nila mismo at saka yung mga words dapat iniiwasan na yun. Dahil uso ngayon, Sir Rod, alam mo naman yung talented ng Pilipino, gaya-gaya, lalo marami mga depression, di ba, sa mga kabataan natin. Dapat inilalayo natin, wag natin pinapakita yung mga ganyang bagay o yung mga salita. Pero dahil wala ngang nagko-control, Sir Rod, ang social media naman, wala naman mga producer yan, kanya-kanya, di ba? So hindi alam. Kaya dapat doon yung kumpanya na mismo, Meta o yung Facebook o yung YouTube, yung Instagram, TikTok, sila na magbantay sa mga post nila. Total,
billions naman yung kinikita around the world. Di magpondo sila ng mga AI, algorithm para magbantay yung mga ikang administrator o ano ba dyan, mga empleyado, Sir Rod, para maiwasan ito. Oo. Paano naman yung mga fake news? Lalo na yung mga sinisiraan yung isang opisyal na ginagamit di umano ng taga-ibang grupo, partido, politiko. Yung ba'y kasama? Yun na nga Sir Rode, ang problema natin dyan, kaya nga walang control, kailangan kontrolin. So, alam mo ba na sa China, walang Facebook, iba yung ginagamit nila, nakaban yan. Even yung dahil TikTok nga dyan, yan, parang isa dyan, isa sa mga yan. Siguro, Sir Rod, kailangan it's high time na ganun din tayo na kailangan kontrolin nila siguro maglagay kaya nga ifa-file natin ito panukalang batas na ito. Hindi naman to ban them, kundi bantayan ninyo, kundi mape-penalize kayo, penalty kayo sa gobyerno namin, di ba? May kulong yan pag hindi nyo ginawa yan. Alang-alang doon sa mga viewers, di ba, yung karumal-dumal, kahit nasabihin mo pa, Sir Rod, na it has graphic content. Pakita mo yung iba, isang TV station dyan. Pag nagpalabas na graphic content, pero hindi mo makita yung bangkay dahil talagang naka-cover. Oo, di ba? So, yung mga TV, yung mainstream. Pero yung ordinaryong netizen, walang pakialam. Post ng post. Correct. Nakahandusay na katawan, nakaduguan, sugatan, yung sundalo, yung polis. Tira ng tira. Opo. Ito ay naipasa na ninyo, Senator? Pina-fine-tune lang namin, Sir Rod, at ifa-file ho natin ito para actually si Senator Robin magpapatawag ng isang investigasyon hearing dito sa mga social media na ito para tanungin. Mag-a-attend tayo dyan para questionin natin. Mabilis kayo pag mga fake news laban sa ibang mga tao, mabilis kayo take down. Tama ka, Sir Rod, mga opisyal, mga kusino. Pero pag mga ganito, yung mga sugatan, mga karumal-dumal, wala. Hindi nila take down. Labag yun sa community standards nila. Mga kabataan, mga minor, pinopost nila mukha. Bakit hindi nila binabantayan yun? Oo, dapat siguro yung mga ganong klaseng batas, panukalang batas, gawing urgent Kasi may malaki. Palagay ko makakalusot kami dahil halos lahat kami kagabi nandun pabor may sumuporta. So, madaling mailulusot ito. Ang problema lang dito kung ang pag-uusap magkano ang penalty, kung ilang milyon, at kung parusa, gaano kahaba ang parusa, para tumanda. Para madala. Kasi di sa atin, masyadong maluwag tayo. Sir Rod, wala tayong mga ganon. Titulad sa ibang bansa, may mga restrictions. May pananagutan sila sa gobyerno. Dito sa atin wala Maging yung mga minor, Sir Rod, pansinin mo. Sa Australia, meron na sila. Yung paggamit ng mga Facebook na yan, at least dapat 16 years old ka pataas. Dito sa atin, ginagawang learning tool ng mga bata, 4, 5 years old. Sa YouTube, nakakapanood ng kung ano-ano. Dapat kinokontrol yun, Sir Rod. Yeah, tama. Opo, it's about time para talagang ayusin yung paggamit ng social media ng ating mga kababayan. Kaya nga tingin tuloy ng ilang netizens, Sir Rod, mas reliable daw sa information ang social media kasi sa atin. Kasi tayo kinokontrol natin. Bakit tinakpan ng mukha? Bakit hindi masabi ni Rod yung buong pangalan? Dito sa kabila, nailagay na yung buong pangalan. Kasi may standard na sinusunod ang mainstream. Opo. Maiba naman tayo, Senator, no? Kasi ang dami ding mga nag-aabang rito kung matutuloy ba daw ang BSKE. Para sa inyo, Senator, dyan sa Senado, ano ho ba yung estado nito? Pinag-uusapan yan ngayon, may mga discussions kasi parang hati maging sa Congress, hati po yung mga congressman kung yan ay may election ba o wala. Pero sinasabi na nga ng COMELEC, naka-ready na kami, may nakalabas na kami ng pondo, etc. Ready na kami. Ganon din mo kami sa Senado, medyo hati po kami sa totoo lang, Sir Rod. So, both houses hati. So, paano ka magbabay-cam kung ikang hati-hati? Paano mo ilulusot? Paano mo ipapasa? So, I don't know kung
siguro kung hindi may papasa ito na may pipigilan, lulusot talaga dahil naka-schedule na ho yan. Pero Oo. kung meron ho talagang ika nga na kumontra, na may mga nagpanukala na kumontra na wag nang munang ituloy sa 2010 na lang. So, medyo kahit kami, tayo naman, Sir Rod, kung anong naayon na sinasabi ng batas, di doon tayo. Pero kung babaguhin yan at tayo ay ma-outvote, Oo. wala tayong magagawa. Pero for now, ang balita ko sa Congress, medyo hati din sila. Hati At din. tayo makialam ng Malacanang. Ayaw daw makialam ng Pangulo dyan dahil yan naman daw wala sa kanyang ikang jurisdiction. Kung may magdesisyon daw pumigil, dapat sa both houses of Congress. At dapat parehong sumasang-ayon Oo. ang Senate at saka ang Congress. Oo. Kasi ang dami ding mga naghahanda na sa Tama. sa mga barangay. Pero sa inyo Tama. pong personal na opinion, kayo ho ba ay pabor na tutuloy o hindi matuloy? Pero tuloy dahil yun nasasaad di ba? Nakasaad, Oo. nakaschedule na yan Tulad nung sa BARM, di ba? Oo. Pero may mga iba na may mga reasons sila na I don't know, the various reasons kasi yung iba na ayaw na wag munang ituloy, di ba? Ang gusto yata kagaya si Senator Cheese kahapon nag-hearing Opo. na instead of 6 years, gawing 2 years na 2 terms, tigpa 5 years, so bali 10 years. Oo. Kasi kung may mga iba naman sabi, hindi 6 years, kasi ngayon yata, 6 years, parang Pangulo di ba? Gawin na lang 5 daw, pero 3 naman. Aba, ilang Pangulo yun? Siya pa rin ang barangay captain. Nakatatlong Pangulo ka na, pero barangay captain ka Siya pa rin. pa rin. Kaya ang tinitingnan ngayon doon sa hearing ni Senator Cheese kahapon sa kanyang panukala, dalawang tigpa 5 years na panukala niya magsaserve ang mga barangay officials. Kasama na dyan yung mga SK. Opo, bukag sa susunod na buwan na ata yung filing tapos may ganitong usapin. Kaya yung COMELEC din nagkukumahog nag-aabang sa kung ano talaga Well, ang mangyayari dyan siguro pag may nagdala niya sa Supreme Court, magagawa. Hindi mo naman pwedeng i-override dyan dahil kung ano ang ika nga sasabihin ng Supreme Court, sila mag-i-interpret. Pero ako for now, Sir Rod, sangayon ako dahil yun ang naayon yun ang sinasabi, yun ang timing, di ba? Na hanggang dito na lang yung mga termino ng mga ito unless yung Congress, yung Senate magkaisa, sabi postpone it dahil meron tayong fine tune dyan sa mga barangay na yan. Barangay, ika nga yung terms nila, term of office. Okay tayo kung ma-outvote tayo. Pero for now, kung ako personal, let's go. Ika nga, let's hold the barangay and SK elections. Correct. Alright, Senator, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo, Senator. Maraming salamat din, Sir Rod. Ingat po kayo lagi. Good Thank you morning very po. much. Senator Erwin Tulfo, mga kasama.